Okay, good morning. Good morning guys. So may papakita lang ako sa inyo na bagong install. So tingnan nyo to. Isa sa pinaka palagi natin ginagawa. Nahuli ko din yung sarili ko na dala-dala ko lagi yung phone ko sa banyo. So parang nahuli ko one time 30 minutes yata ako nakaupo dito sa Indidoro nag-i-scroll. So ito matagal na to nandito. Matagal na ako may libro dito. Siguro mga 1 taon na rin. Kasi unhealthy talaga na cellphone yung dala-dala mo sa banyo. So naalala ko. Tapos ito nilagay ko to dito. Kasi ang ganda ng pwesto niya. Ayun o. Diba? Ito sobrang, kung depressed kayo, gawin nyo to. Gawin nyo to guys. Ako nagsasabi sa inyo. Araw-araw gawin nyo. Kasi kung depressed kayo, dahil din sinasabi nyo sa sarili nyo na depressed kayo eh. Isa rin yun eh. Kumbaga ina-affirm nyo rin sa sarili nyo na depressed kayo eh. Kahit hindi nyo na nararamdaman yung sinasabi nyo. Ako nung una kong ginawa to guys, hindi ko siya nararamdaman. Kumbaga sinasabi ko lang, sinusulat ko lang paulit-ulit, pero hindi ko siya nararamdaman. Hanggang sa dumating na lang yung time, siguro after a week siguro, wala pa kaya tang week eh, na sinasabi ko to everyday. Sinusulat ko everyday. Ngayon, pagka sinasabi ko siya, kinikilabutan na ako minsan, tumatayo yung balahibo ko. So, ganun na siya. Pero syempre, hindi pwede sabihin mo lang kasi hindi mo sasabayan ng kilos, di ba? So, kailangan sabayan mo rin talaga ng kilos, ng positivity, gumawa ka ng positive na bagay. Ngayon, kung di mo alam kung ano yung positive na bagay na pwede mong gawin, marami kang pwedeng positive na bagay na pwedeng gawin eh. Marami kang positive na bagay na pwedeng gawin eh. It's either mag-bike ka, hindi lang naman pag-gym eh. Mag-bike ka, hanapin mo yung bagay na pwede mong gawin. Pwede mong gawin na mag-i-enjoy ka. Tsaka palagi kong sinasabi, yung mga maliliit na bagay na may control ka. Bitawan mo na yung mga bagay na wala kang control. So mag-focus ka dun sa mga bagay na kaya mong ayusin. Like yung bahay mo, yung place mo, kung magulo yung place mo, ayusin mo. Simulan mo sa pag-aayos ng kama mo. So yun yung mga bagay na may control ka kaagad na pwede mong gawin. Kasi isa rin sa nagkokos ng depression pag yung magulo yung pag magulo yung paligid mo eh. So magulo yung paligid mo, tapos deep inside gusto mong ayusin pero hindi mo naaayos. So isa yun, wala kang control sa sarili mong buhay, di ba? So palagi, ilang beses ko na nga sinasabi, actually sabi nga ng misis ko, paano yun magiging, baka naman maging paulit-ulit lang yung sinasabi mo. Magiging, sabi ko nga sa kanya, magiging halos paulit-ulit lang kasi paulit-ulit lang din yung ginagawa ko everyday eh. Gusto ko ipakita sa inyo yung napaulit-ulit lang yung kailangan mong gawin. Diba? So mag-focus ka sa isang bagay, paulit-ulit mo siyang gawin. Ngayon, pag matibay na siya, pag matibay na yung ginagawa mo na yun, routine na, pwede ka ngayon mag-add ngayon ng panibagong bagay, di ba? So, teka lang. Medyo napapatagal to. Mag-usap tayo ulit habang naglalakad na ako. So, routine ko ngayon, toothbrush, hilamos, nakainom na ako ng kape, jebs, tapos bihis. Let's go. Nakaupo tayo sa trono ngayon. Ayan. So kung napapansin nyo, diba? Yung kung 90s kayo, kung
90s din, mga 90s dyan or 80s. Alala niyo dati mga bata tayo, pag nasa CR tayo dahil walang social media, ang ginagawa natin, nagbabasa tayo ng mga label, kung ano yung pwede natin tignan sa banyo, di ba? Kung ano, ang kulit. Actually, napakaganda ng times na yun, no? Pag i-recall mo, sobrang solid din nung times na yun, eh. Nakakatuwa. Boring siya, pero napakasimple ng buhay. Di ba? Nung nagka-social media na, although malaking naitulong sa atin ng social media, positively, pero mas naging complicated yung buhay. Di ba? So, kaya ngayon, yung social media, maganda siya pero kailangan matuto kang gamitin yung social media. I am successful, I am confident, I am powerful, I'm strong, I'm getting better and better every day. All I need is within me right now. I wake up motivated. I am an unstoppable force of nature. I am a living, breathing example of motivation. I am living with abundance. I am having a positive and inspiring impact on the people I come in contact with. I am inspiring people through my work. I am rising above the thoughts that are trying to make me angry or afraid. Today is a phenomenal day. I'm turning down the volume of negativity in my life while simultaneously turning up the volume of positivity. I am filled with focus. I am not pushed by my problems. I am led by my dreams. I am grateful for everything I have in my life. I am independent and self-sufficient. And lastly, I can be whatever I want to be. Let's go! Palagi ko nakakalimutan bumili ng Tasty, eh. So, ito yung normal na pre-workout ko lagi, inaalmusal ko. Ayan, no. Alam niyo ba? Nalulungkot ako dun sa mga taong ang sama ng relationship nila sa pagkain, na masama tong pagkain na to, masama tong pagkain na yan. Actually, wala namang masamang pagkain, eh. Sumasama lang yung pagkain kapag wala kang balanse sa sarili mo. Pag hindi mo iniingatan yung sarili mo, tapos kung ano-ano kinakain mo, di ba? Kung ano-ano iniinom mo. Kasi ako, sa mga kliyente ko, pag tinatanong nila ako, saan mga bawal kainin? Walang bawal kainin. Kasi wala naman talagang bawal kainin. Ba't kita pagbabawalan, di ba? Sagalit ka lang mabubuhay sa mundo. Ba't kita pagbabawalan kumain ng kung anong gusto mo? Di ba? Live your life. Live your life. Di ba? Pero syempre, may goals ka. Doon lang sa amount na manage, na kaya mo, na manageable, di ba? Kaya mo i-manage, di ba? Pagaya niyan, mo. Ito, sarap nito. Umaga pa lang, ito na yung kakainin ko. Araw-araw ko itong kinakain, guilt-free. Makasarap. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, magmi-meal plan. Magmi-meal plan kayo, kaya nyo bang pangatawanan yan habang buhay? Ito yung masaklap, eh. Nakakita ako ng mga tao, napabalik-balik na sila. Magmi-meal plan, magiging fit, papayat, tapos bang, tataba ulit. Magmi-meal plan. Paulit-ulit. Nakakapagod yun, guys. Nakakapagod yun. Tapos, masama nun, nagkakaroon na sila ng psychological disorder kasi nga, hindi nila ma-maintain, di ba? Hindi nila ma-maintain yun. Kayang-kaya naman. Habang kinakain mo lahat ng gusto mo. Yung nga lang, kailangan mo matuto. Di ba? So,
Kaya ang ginagawa ko, nagtuturo ako. Hindi ko lang binibigay yung, hindi ko lang sila sinusubuan na ganito, ganyan, ganyan. So nilalagay ko, pero siyempre, tinatanong ko sa kanila, gusto mo ba to? Para sa'yo ba to? Kasi kada tao iba-iba. May mga tao na masaya silang nagme-meal plan, di ba? Eh ako kasi, matakaw akong tao, mahilig ako sa pagkain. So, ang tagal ko din nag-meal plan, paulit-ulit kinakain. Hindi siya para sa akin. Although paulit-ulit pa din naman yung kinakain ko, pero may cycle, walang bawal. Kasi ako nagluluto, pag gusto kong kumain ng sisig na masarap, kaya ko magluto ng sisig na masarap, na yung masarap talaga, yung pwedeng makipagsabayan sa ano, kumbaga, guilt free, di ba? Maraming paraan eh. Kung gusto mo, maraming paraan, yun nga lang kailangan mo kailangan mo mag-level up, kailangan mong lumabas ng comfort zone mo. Although ako, advantage ko lang talaga na mahilig ako magluto. So, may mga kliyente din ako na sinasabi nila sa sarili nila na hindi kasi ako marunong magluto eh. Hindi marunong magluto eh. Pero doon pa lang ina-affirm na nila hindi sila marunong magluto. 'Di ba? Ayaw nilang bigyan ng chance. Pero may mga kliyente din naman ako na sinabi na dahil nagtatrack na sila, nakikita nila gumaganda na yung katawan nila sa pagtatrack ngayon, tinitake nila sa next level, which is magluto. Ngayon nag-i-enjoy na sila. So, nag-i-enjoy na sila magluto. So, minsan yung mga bagay na makakatulong para sa'yo, nandun siya sa mga bagay na ayaw mong gawin. So, wag mong isarado yung utak mo sa mga bagay. Try mong gawin. Matuto ka. So, mas ma-enjoy mo yung buhay kung itatry mo lahat ng mga bagay eh, 'di ba? Kung itatry mo lahat ng mga bagay, yun yung isa sa mga bagay na na-realize ko. Kung itatry mo yung mga bagay, mas lalo kang mag-enjoy. Kung matututo ka lang, the more you experience life, the more you learn. Lalong lumalawak yung yung kaalaman mo. Lalong lumalawak yung kaalaman mo, lalong mas nagiging efficient ka sa buhay, di ba? Ito naman yan eh. Efficiency. Every day, dapat you find ways to optimize your day. Optimization, yun lang yung kailangan mong gawin. Optimize. Di ba? Paano mo siya mapapadali? Paano mo siya mas magiging epektibo? Paano ka mas magiging epektibo? Paano mo mas mapapadali? Di ba? So, ganun yung paraan ko. Ganun yung ginagawa ko. Yun yung para sa akin mabisang paraan. So, kaya pag tatanong ko, ano yung pinakamagandang diet? Walang pinakamagandang diet. Ang pinakamagandang diet is yung kaya mong pangatawanan. Workout na ako. Magagalit na naman sa akin yung asawa ko. Palagi na naman akong late. Naghahagdan lang din ako. Papunta ng gym. Puta, madadapa pa ako. Dadapa pa tayo doon. So sa una, natatakot akong gawin to kasi baka may multo. Pero legit, wala na akong pakialam. Multo ka lang, ako to. Hindi ko makakita ako ng multo. Hindi putang ina, wala na akong magagawa. Tangina, nakita ko na siya. Uy, hindi pa nag-gym mo. Pa-gym pa lang So ito, pinakauna kong ginagawa. Pag nasa gym ako, naghahanap ako ng mga ganitong matataba tsaka malalaking ganito. I-release ko lang yung yung mga tight area sa akin. So ngayon, i-release ko tong groin ko. Sa tagal ko nag-workout, na hindi iniingatan yung sarili ko. Dami kong tight na area sa katawan. Ngayon, kahapon, yung kaliwa ko,
sobrang ganda na ng pakiramdam ng kaliwa ko. Ano na, back to normal na tong kaliwa ko. Ngayon yung kanan na lang. Yung scapulas ko parang may humahatak sa baba. So, tight din tong groin ko. So, feeling ko andito siya sa baba eh. Pati itong hip flexor ko. Pag bumitaw to, pag naging normal na to, doon na tayo makakatira ng todo. So, sa ngayon, hindi pa ako tumitira ng todo eh. Pero tumitira na ako ng todo, based lang sa capacity ko. Hindi para sirain palalo yung katawan ko. Sakit. Ito, ayan. Ngayon, yung chances na ma-injury ako ulit, mababa na. Kasi alam ko na kung paano sirain yung katawan ko eh. Alam ko na kung paano sirain yung katawan ko. Ngayon, alam ko na rin kung paano ingatan yung katawan ko. Yun yung naituro sa akin nung injury ko. 4 years ago, di ba? So, totoo yun. So, pag binigay sa yung pagsubok, kailangan mo lang, imbes na magmukmuk ka, harapin mo head on, mag-adapt ka. Gawin mo kung ano yung makakaya mo. Dami kong pinuntahan na therapist, kung saan-saan ako nagpunta, hindi naman ako gumaling. Hindi ko na inaasa sa ibang tao yung paggaling ko. Inaral ko yung sarili kong katawan. Ngayon, alam ko na paano ingatan yung katawan ko. So, confident na ako ngayon. Yun yung number 1 na pagbabago. Isa sa pinaka-pagbabago ngayon pag nag-compete na ako. Alam ko na kung paano igalaw yung katawan ko sa tamang paraan. Eh, yung dati, wala yun. Tangina, gigilan lang yun eh. Gigilan lang yun. Basta buhat, mabigat. Although, maganda yung mga form, pero yung intent nun talagang wasakan talaga. Kaya nangyari, wasak talaga katawan ko. Number 1, pag magre-release kayo, inhale. Relax. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Sa puwet. Kasi, dami rin tight sa puwet eh. Minsan may mga tao, makikita nila ginagawa ko to. Tapos, yung mukha ko, ganun pa ako. Kasi tayo masakit eh. Hindi ko alam kung anong iniisip nila, pero bahala sila sa buhay nila. Ito yung mga malalalim na part. Makakapag-workout ako ng maganda ngayon.